May isang matinding sagupaan na sumiklab sa Kongreso ng Pilipinas. At dito, yung mga salita, kasing talas ng aktual na pagtapyas sa pondo. Tara, silipin natin kung ano ba talaga ang nangyari. Wow! This house must act as the parent that disciplines a brat. Ang bigat ng salitang yan, di ba? Galing kay Representative Leila de Lima. Pero, sino ba yung brat o yung pasaway na tinutukoy niya na kailangan disiplinahin? At bakit umabot sa ganito? Well, dito nagsisimula ang kwento natin. So eto na nga, nung October 2025, bigla na lang chinap-chop ng Kongreso ang budget ng opisina ng Vice Presidente. Isang galaw na nagpadala ng, napakalinaw at malakas na mensahe sa buong political landscape ng Pilipinas. Pero syempre, hindi lang ito tungkol sa matatapang na salita o mga parinig. Tingnan natin yung mga numero, kasi dito natin makikita kung gaano kalaki talaga yung pinag-uusapan natin. Okay, so ganito yan. Yung hininging budget ng Office of the Vice President o OVP ay 889 million pesos, pero ang inaprubahan, 733.2 million pesos na lang. Ang laki ng binawas, no? 156 na milyong piso. Yang mismo yung halagang nawala. Para malino sa lahat, hindi yan barya. Napakalaking pera niyan, na siguradong may malaking epekto. So ang tanong, bakit? Ano yung opisyal na dahilan ng Kongreso para sa ganito kalaking cut? Ayon sa kanila, ito raw ay isang leksyon. Isang leksyon tungkol sa pananagutan o accountability. Ito yung mga rason na inilatag nila. Una, paulit-ulit daw na hindi pagdalo sa mga budget hearing. Pangalawa, itinuring itong kawalan ng respeto sa Kongreso bilang isang co-equal branch of government. Tapos, yung issue ng hindi raw pagpapaliwanag kung paano ginastos ang pondo ng bayan. At ang summary ng lahat ng ito, tinawag itong isang act of arrogance na kailangang disiplinahin. At para lalong idiin yan, pakinggan nyo itong sinabi ni De Lima. Kitang-kita dito kung gaano kabigat ang sentimento sa loob ng Kamara. Para sa kanila, ang hindi pagharap ng Vice Presidente ay parang pagduro na rin sa mismong tungkulin niyang magpaliwanag sa taong bayan kung saan napupunta ang pera nila. Pero alam nyo naman sa politika, di ba? Madalas may isa pang anggulo. Halika, lumipat tayo ng lens at tingnan natin kung paano ito posibleng isang kalkuladong political power play. At ito na yung malaking tanong. Accountability ba talaga ang habol dito? Yung pagpapatupad ng tamang proseso? O baka naman may halong political retribution, isang ganti na may mas malalim na pinanggagalingan? Dito sa chart na to, makikita natin yung dalawang posibleng interpretasyon. Sa isang banda, yung opisyal na dahilan, disiplina sa pondo at accountability. Pero sa kabilang banda, may teorya na isa itong mensahe mula sa kampo ng mga Marcos para sa mga Duterte. Isang paalala na ang katapatan sa kasalukuyang administrasyon at hindi lang ang apelido ang susi para manatili sa puder. Sabi ng iba, isa itong political theater para pahinain ang isang posibleng kalaban sa hinaharap. At eto yung detalye na parang nagbigay diin pa sa teorya ng political subtext. Yung mismong pagsigunda ni House Majority Leader Sandro Marcos sa mosyon, yun, hindi raw yun basta-basta. Sabi ng mga political analyst, para raw itong political dynastic choreography, isang choreograph na sayaw ng mga political dynasty na malinaw na nagpapakita kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan sa Kamara. So ano ngayon ang mas malawak na ibig sabihin ng lahat ng ito? Bukod sa pera, ano ba talaga ang sinisimbolo nito at ano ang posibleng pangmatagalang epekto ng budget cut na to? May isang teorya na itong budget cut ay hindi isolated incident. Sinasabing parte raw ito ng isang mas malaking estratehiya, ang pagpapaamo sa Tatak Duterte. Mula sa isyu ng ICC sa dating Pangulo hanggang sa masusing pagbubusisi sa confidential funds ng OVP. At ngayon, itong hayagang pagtapyas sa pundo. Bawat hakbang daw ay para unti-unting bawasan ang kanilang impluensya at kapangyarihan. Kasi isipin nyo, ito yung practical na resulta. Kapag kulang ang pondo, apektado ang operasyon, mas kaunting staff, mas limitadong mga programa, at sa laro ng politika, ang ibig sabihin niyan ay mas mahinang boses, mas kaunting impluensya, at mas mababang political leverage. Ang pagbawas sa pera ay sa huli, pagbawas din sa kapangyarihan. At ang linyang ito mula sa isang analysis parang binuod na ang lahat ng political subtext, na ang nangyari raw ay hindi tagumpay ng accountability, kundi isang invoice, isang resibo para sa inaakalang kayabangan. Isang resibo na sa mata ng iba
ay kailangang bayaran. Kaya sa dulo, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Ang nasaksihan ba natin ay isang makasaysayang pagtindig para sa pananagutan sa gobyerno? O isa lang ba itong kalkuladong galaw sa isang napakahabang laro ng politika dito sa Pilipinas? Kayo ang humusga.